Ang automatic transmission ay napakamali pa ayos, lalong-lalo na kung kailangan itong ibaba at rebuild, at lalong-lalo na kung kailangan itong palitan entirely. Sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang mga bagay na hindi nyo dapat gawin para tumagal ang inyong automatic transmission. Unang-una, pagpapalit ng gear selector from drive to reverse and reverse to drive habang umaandar pa ang iyong sasakyan. Iwasan mo itong gawin dahil sisirain ito ang iyong automatic transmission. Sa paggawa nito, ginagamit mo ang iyong automatic transmission para pahintuin ang sasakyan at hindi ang iyong preno. Siguraduhin na nakahinto ang iyong sasakyan bago ka magpalit from drive to reverse and reverse to drive para hindi masira ang iyong automatic transmission. Tandaan na ang automatic transmission ay designed lamang to shift gears and never to stop the vehicle. With this being said, huwag ding ilagay ang cambio sa park habang umaandar pa ang sasakyan dahil meron itong locking pin na maaaring masira dahil ito ang pipigil sa sasakyan sa pag-andar at hindi ang iyong preno. Again, gamitin ang iyong preno para pahintuin ang sasakyan at saka lamang ilipat ang iyong gear selector. Pangalawa, binababad sa drive ang gear selector habang naka-idle ng sobrang tagal ang sasakyan. Maaari itong pagmulan ng pag-overheat ng transmission. Ilagay na lamang sa park ang gear selector habang naka-idle ng matagal o patayin na lamang ang makina. Kapag nasa park ang gear selector, ang transmission ay hindi nakakonekta. Ang torque converter ay di nakapagpapadala ng power, kaya hindi gaanong iinit ang transmission kumpara sa kapag nakadrive ka. Pangatlo, paglipat ng gear selector from drive to neutral sa traffic stop or pababang daan. Akala kasi ng iba nakakatipid sila sa krudo o gasolina kapag ginagawa nila ito, when in reality hindi. Especially sa panahon ngayon na ang technology ng automatic transmission ay nag-evolve na over the years, kaya matipid na rin sila sa gas. At isa pa, nawawalan tayo ng control sa ating sasakyan kapag naka-neutral dahil hindi natin ito mabibigyan ng power kapag kinakailangan, most especially for emergency maneuvers. Kaya wag na wag ilalagay sa neutral ang sasakyan habang umaandar ito para makaiwas ka sa coasting. Pang-apat, paglusong sa malalim na baha gamit ang automatic transmission ng sasakyan. Merong vent ang transmission ng mga automatic na nag-e-expand at nagko-contract kapag umiinit na ang fluid sa loob nito. Kailangan kasi nito mag-release ng pressure kapag sobra-sobra na ang init. So kapag nalubog yung vent na yun sa baha, ay maaaring makahigop ito ng tubig at papasok sa loob ng transmission. At depende yan sa dami na nakapasok na tubig sa loob ng transmission, dahil time will tell na lang kung kailan kailangang ibaba ang transmission mo for a rebuild. Or worst case scenario, papalitan ng buong transmission. Panglima, pag-burnout at pagpapaarangkada ng mabilis sa automatic transmission. Of course, makakasama ang burnout at pagpapaarangkada ng mabilis sa kahit na anong sasakyan. Pero kapag sa manual kasi, usually clutch lang ang masisira, which is cheap palitan kumpara sa automatic na transmission. And anything na ginagawa natin sa ating sasakyan na nagdudulot ng sobrang stress sa kahit na anong parts ay babalik at babalik din sa atin kapag ito'y nasira na. Kaya kung hindi naman design na sasakyan mo sa isang bagay like racing, huwag mo nalang gawin. Pang-anim, hindi pagpapalit ng transmission fluid. Kailangan mong palitan ng transmission fluid sa tamang interval. Huwag makinig sa mga nagsasabi na di kailangan palitan ng transmission fluid. Being said, check your owner's manual para sa replacement interval and recommended fluid for your automatic transmission. Pang-pito, maling paraan ng pag-park sa automatic transmission na sasakyan. So halimbawa galing tayo sa biyahe at nakarating tayo sa ating paroroonan, syempre pepereno po tayo sa pamamagitan ng ating foot brake at tayo ay nakadrive pa. So ang ginagawa po kasi ng iba, nilalagay nila ang kanilang transmission sa P or park at bibitawan nila ang kanilang foot brake. Yan, pansin mo umaga yung sasakyan at alam ko na yung buong bigat ng ating sasakyan ay nasa P na or park ng ating transmission. So yung buong bigat ng ating sasakyan ay nandiyan na po yan sa P gear lock ng ating transmission. At yan po ang sumasalo ng buong bigat ng ating sasakyan, lalong-lalo na kung mga nasa uphill tayo or downhill na kalsada. So over the years, magkakaroon po ng damage siya at maaaring maging resulta sa maagang pagkasira nito. Ito naman po yung tamang paraan ng pag-park sa automatic transmission na sasakyan. Halimbawa, galing po tayo sa biyahe at nakarating na po tayo sa ating paroroonan. Habang nakaapak pa po ako sa aking brake pedal, ilalagay ko po ang ating transmission sa N or neutral. I-engage ko po yung ating handbrake, park brake or emergency brake, kung ano man po ang tawag nyo dyan. Bibitawan ko po yung ating brake pedal, mga kapisit, or foot brake. Medyo umuga po yung sasakyan at alam ko po na yung buong bigat ng ating sasakyan
ay nakasampa na sa ating e-brake, emergency brake, park brake, or handbrake. Nandiyan na po yung buong bigat ng ating sasakyan at yan po ang sumasalo ng buong bigat nito. Doesn't matter kung nasa flat man tayo, uphill or downhill road, alam ko po na hindi gagalaw ang ating sasakyan dahil naka-apply na po ang ating handbrake. At yung buong bigat ng ating sasakyan ay nandito na po mga kapiksit. So ngayon pwede ko na pong apakan muli ang ating brake pedal or foot brake at ilalagay ko na po ang ating transmission sa park or P. Pwede ko na pong bitawan ngayon ang ating foot brake at turn off the engine at pwede na po akong bumaba. Yan po ang tamang paraan ng pag-park ng automatic transmission na sasakyan upang maalagaan po natin na tumagal po ang ating automatic transmission. Patuloy po nating alagaan ang ating sasakyan upang tumagal po ang serbisyo nito sa atin. Kung iingatan po natin ito, ay iingatan din po tayo ng ating sasakyan. With that being said, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin na sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay.